Hello mga ka-cervex! So ngayon po isang video po natin is tungkol po at pag-uusapan natin ang lightning crotch. Ano nga ba yung lightning crotch mga ka-cervex? From the word itself, lightning. So kung sa pagbubuntis, para siyang kidlat, biglaang sumasakit, biglaang may pain, nararamdaman dito sa may puso ninyo, sa may balakang ninyo, sa may singit ninyo, sa may pempem ninyo. At kadalasan ito po is commonly or madalas po ito ay nararamdaman at ito naman po is harmless na pain. At typically mga ka-cervix is nararanasan ito during third trimester ng pagbubuntis nyo kapag lagi na pong naghihilab ang inyo pong tiyan o nagtitigas ang inyong tiyan. Ano nga ba yung mga posibleng dahilan bakit nagkakaroon po ng lightning crotch? Unang-una mga ka-cervix is pwede dyan yung possible yung ang paggalaw o pagkilos ni baby. Kasi di ba pag biglang nagsipa, biglang gumanon or nagbaba si baby doon sa may pelvis ninyo, nagkakaroon po ng lightning crotch. May biglaang pain at may biglaang pagsakit kasi gawa nga may biglaang paggalaw si baby. Isa po yun sa dahilan. Isa din sa dahilan mga ka-cervix is dahil kapag biglaan pong nagkaroon po ng contraction o paghilab, yung pong ulo ni baby is bumababa po yan sa may pelvis ninyo. Kaya ang tendency, meron po mga nerves na nakapaligid dyan. Pag po bumaba ang ulo ni baby, naiipit po yung mga nerves dyan sa may pelvis ninyo. Kaya po nagkakaroon ng mga pain dyan po sa may puso ninyo, sa may singit ninyo, o sa may pempem ninyo, o sa may balakang ninyo. Na typically is nangyayari talaga kasi nga naiipit yung mga nerves na nagsusupply ng dugo dyan sa lower extremities ninyo. Kaya nagkakaroon ng mga discomfort or pain or yung tinatawag natin na lightning crotch. Isa pang nakikitang dahilan is yung pagbabago ng posisyon. Halimbawa, bigla kang nagbago ng posisyon. Halimbawa, grabe, nakahiga ka, tapos bigla kang bumangon. Tapos nakaupo ka naman, tapos bigla ka naman tumayo. Ay di ba mga ka-cervix sa third trimester ninyo pagbubuntis is malaki na po ang tiyan ninyo. So yung mga biglaang pagkilos at biglaang pagbabago ng posisyon is nagkakos po yan ng lightning crotch or ng biglaang pain na mararanasan nyo dyan sa lower extremities niyo, sa puson, sa balakang, sa kifi at saka sa singit-singit. Yan yung pwedeng isang dahilan. Ngayon, ano nga ba ang pwede nyong gawin? So kaya nga 'di ba, yung mga bigla ang pagkilos. So anong gagawin? Dahan-dahan sa pagkilos. Lalo pag malaki na ang tiyan yung mga ka-cervix, huwag kayong kumilos na para kayong si hindi buntis. Biglaan na lang gumagalaw, biglaan na lang nagbabago ng posisyon. Alalahanin nyo, malaki na ang tiyan ninyo. So dapat dahan-dahan kayo sa pagkilos para maiwasan yung mga discomfort or yung lightning crotch natin tinatawag. Yung mga biglaang pagkilos is nagkakos po ng lightning crotch. So ang gagawin is gentle movement or dahan-dahan na pagkilos at pagbabago ng posisyon. Sunod is pwede rin po kayong magsuot ng supporting belt. Support belt or maternity belt during third trimester, lalo na po kung lagi nyong nararamdaman na parang sumusuksok o sumisiksik lagi si baby nyo dito sa may buto ninyo dito. Kasi nga, yung pagsiksik na yun ni baby is nagkakos ng discomfort or lightning crotch. So pwede nyo po paminsan-minsan, hindi naman lagi at hindi regular na gagawin ninyo. Kapag lang talaga grabe yung lightning crotch na halos lagi nyong nararanasan or grabe yung discomfort sa inyo, pwede po kayo magsuot ng supporting belt para po medyo umangat yung presenting part ni baby at maiwasan po na suksok siya lagi doon at maipit yung mga nerves sa baba. So pwede paminsan-minsan magsuot ng supporting belt pero wag laging gagawin, wag matagalan at hindi yung regular na ginagamit. Paminsan-minsan lang mga ka-cervix. Pwede rin kayo mag-enroll ng mga prenatal yoga kasi nga dapat nga, di ba, relax, dapat is less stress at calm ang inyong pakiramdam. Kasi nga 'di ba, yung mga stress, yung pamumblema at kung ano-anong iniisip yung mga negative is nagko-cause po din yan ng paghilab ni baby. Kasi na-stress din siya sa loob eh. So pwede kayong mag prenatal yoga. Pwede rin naman kayong mag-isip ng mga pagkakalibangan nyo sa araw-araw. Pagbasa kayo, magtahi kayo, magganchilyo kayo, maglakad-lakad kayo, or kung anong pwede nyong pagkalibangan para lang ma-divert yung utak nyo doon sa mga isipin at sa mga stress at sa mga anxiety na nararanasan ninyo. Kasi kapag ganyan, lagi kayong nai-stress at nagkakaroon ng anxiety, laging hihilaban siyan at lagi nyo mararanasan yung lightning crotch na tinatawag, lalo na sa third trimester. Isa pa, is pwede rin kayong maligo ng maligamgam, lalo na sa gabi bago kayo matutulog. Para yung init ng buong maghapon, yung pagod ninyo, yung stress ninyo is medyo magkalma yung katawan nyo sa pamamagitan ng warm bath na ginawa ninyo. Para maliwasan din yung lightning crotch. Makakatulong para ma-relax ang isip, ma-relax ang katawan, ang pagod yung katawan. Kailan nga ba nagiging delikado ang lightning crotch o yung palaging pagsakit dito sa may lower part ninyo? Nagiging delikado lang yan mga ka-cervix kung yung pain na nararanasan ninyo isinasamahan na po ng lagnat, meron ng bleeding, at nakakaranas po kayo ng sobrang sakit na halos hindi nyo matiis yung sakit na nararanasan ninyo. Hindi po normal yon. Hindi rin normal na palagian at halos mayat na maya yung pain na nararanasan na ninyo. Baka naman mag-result na yan into
early delivery or pwedeng premature labor or premature delivery. So, kailangan pag ganyan ang mga nararanasan yung mga ka-cervix is magpa-check up po kayo sa inyong mga doktor o sa inyong mga midwife para po mas ma-assess kayo at ma-assess yung kalagayan nyo kung ano ba yung nararamdaman nyo na yan, kasi baka naman manganganak kayo ng maaga or baka may infection or kung ano mga problema na dapat solusyonan at gamutin. So, maging aware din kayo mga ka-cervix sa inyong pong pagbubuntis, lalo sa third trimester, lalo na kasi marami ng discomfort na mararanasan kasi malapit na kayong mga anak anytime. So, dapat po is ready lang lagi at dapat merong alam ninyo yung mga nangyayari sa pagbubuntis ninyo. Kaya nga, itong mga information na ito sinishare ko sa inyo para alam nyo rin na normal ang lightning crotch at wala kayong dapat ikabahala. Kasi yung iba, na pagkakamali nila na baka nagli-labor na sila. Kaya nakakaranas sila ng mga pain na ito. Pero sinasabi ko sa inyo mga ka-cervix, kapag nandun na kayo sa third trimester, lalo na malapit na kayo sa term, which is 37 weeks pataas, mas madalas na pong magkakaroon ng lightning crotch hanggang maging magta-transform na ito false labor or active labor kasi malapit na yun sa kabuwanan ninyo. So yun lang mga ka-cervix, sana may natutunan kayo sa aking video.